Kasi yung atmosphere nga natin, dahil dun sa emissions ay nagiging parang nararap siya ng Greenhouse. ng mga greenhouse gases na yon. Tapos tinatrap niya lang dito sa atin. Di ba yun nga yung emphasis na hindi sapat ang individual action? Tama! Yun. Para Yun. sagipin ang planeta, no? Yung pinaka-bulk ng problema sa climate crisis natin ay dala ng mga corporation. Kasi ang bottom line ng mga kumpanya lagi, profit. At pag profit ang bottom line mo, wala kang kailan kung sinong tagasaan mo, tao, kalikasan, di ba? Clueless na doon sa problema. Sisisihin nila lahat, wag lang sila. Sa Philippines, sobrang taas ang presyo ng mga bulk na mga gamit. Yung mga tao, bumibili sila ng mga tingi-tingi na lang. Sobrang lakas gumamit ng mga plastics dito. Sorry baka controversial take on. Hindi naman yata kasi accurate yung law of supply and demand. Kasi laging mas marami yung supply Agreed. kaysa dun sa demand. Feel natin na nakakatulong tayo sa environment, yun pala, hindi nawawala yung basura. Napupunta lang somewhere yan sa mundo natin, paikot-ikot lang yan. Punto is, global corporations yung gumagawa ng crisis na to. Pero, clearly, on top of the fact na sila yung gumagawa, kakonsyaba nila yung gobyerno. Nila, dun sa western countries, at natin, parang pinapahayaan mo na lang. Basta, magandang gabi. Ako ulit si Jen ng Batas Manggagawa Ako si Ellie, ng Ellie San Fernando. at Ako si Mark ng 2 sentimo sakali sa Facebook. ito ang Politikang Inamoy! Yes, meron tayong mga bagong guest na naman. Yun! Hindi na naman tayo puro lalaki. Taka na, inulit ko na ito kanina eh. Wala Hirap naman ha. naman yung mga tasa. Yung mga tasa namin, wala na naman. Okay. Pakilala ka muna sa ayan. Pakilala ka muna ulit. Hello, ako si Adrian Kakachan ng Department of Sociology ng UP Diliman. Yung Yung. prof. Ma'am. Prof na mas mababa ang sweldo sa prof. Okay. Yan. Pwede Para na. lang klaro. Next. Ako naman po si Pang Delgram mula po sa Asian People's Movement on Debt and Development, isa pong climate campaigning org at isa rin pong founding member ng Partido Socialista. Yun. Yun. Member din ako dyan. Founding member. Sana actionan nyo yung membership application ko. Inulit ko uli. Naka-microphone na. Rejected. Since si Pang yung bago nating ngayon, host, no? Tanungin natin siya doon sa ano yung APM, Asian People's Movement for Debt and Development. Debt and Development. Debt utang. Oh, Yes. Development. Anong ginagawa mo doon? Yung sa akin talaga, kaya ako pumunta dito kasi gusto natin pag-usapan yung klima. Yes! Bago yan, climate. bagong news kasi 2025 na pero importante pa rin siya. Climate crisis yung tawag natin. Climate crisis. Climate Ang change. daming Ano yan? crisis. Bago lang ba yan o matagal na? Parang nag-develop na siya kasi di ba yung dati parang climate Climate change. change. Dati nga global warming lang eh. Oo, no? or hindi meron pa yun eh, yung Chlorofluorocarbon. oo, yun lang. Ozone lang. Ozone yung layer. natin, Oo, yun sila. na. Bukas So, na. dati global warming, tapos naging climate change, tapos ngayon climate crisis na siya, di ba? Para ma-highlight mo na, uy, gising po Malala na tayo. talaga. Tapos oo. next death. Yun na lang. Death. Climate death. Death na lang. So para sa isang uninitiated, for example, yung wala akong alam sa climate change, global warming, climate crisis, paano mo in a nutshell i-describe ano yung climate crisis? Nag-ano na siya eh, nag-develop na siya over time. Kasi yung sa atin, sa mga kahenerasyon natin. Yan. Magkakainirasyon Natin. Natin. Tumanda tayo na, di ba, parang, hala, extinct na yung sigan to, endangered na si ganyan, no? Melt na yung mga kung anong iceberg, gano'n. So, dati parang, okay, so nangyayari yan, umiinit yung mundo, gano'n. Pero ngayon, mas naging nuance na siya. Na actually, yung usapin ng Envi ay hindi lang na, magtanim tayo ng mga tree planting. Tama. I-hug natin yung mga animals natin. Tsaka tree huggers, di ba? Tawag sa mga iba doon. Coastal- Parang derogatory na ano yun eh. Coastal cleanup sa inyo. Tsaka I mean, yung Save mga the ganun dati, water. marami dun, puro mga pang mga parang mga puti. Or yung mga taga-ibang bansa, alam mo yun? Hindi, mga puti. Galit ako sa mga puti. So, Sa mga galit. global north. Oh, wala masyadong tree hugger sa atin kasi bakit ba naman tayo lalaki? Kasi wala ng tree. So ngayon, mas pinaigting niya na yung ganun na
okay, so pagtingin mo sa isang global na crisis, na ito, lahat dapat tayo nagtutulungan, ganyan, meron pa rin politics dyan. Kaya natin pinag-uusapan dito. Ano ba yung Yun. politics nun? Merong Pero crisis. bago tayo punta dyan sa politics yan, Eh, punta muna tayo sa science. Uy, oh. sayang. Kasi, ito ako madalas ako sa internet eh. Sige. Siyempre dyan, madalas ako sa internet. Nag-doom scroll ako Ay. minsan eh. Pero may mga iba-ibang may mga iba-ibang version ng kung bakit umiinit yung mundo. Ano ba ang sa research ang tunay na Umiinit. Sige, dito na tayo sa latest. Ayan. Sa latest na tayo kasi parang dati, siguro mga 5 years ago, 10 years ago, pwede mo pa siyang i-contest. May tinatawag na climate denier. Oo. Na Ako parang, yan, ako yan. dito yan. Totoo klima. Di kung Parang- kailan baka, parang si baka Trump. ending. Ako yun, ako yun. Oo. Si Trump, di ba, sabi niya, bakit magka-climate change, global warming, lamig-lamig sa US. The weather Pero is so normal awesome. naman yun, nagbabago lagi yung klima. Normal So, yun. Galing magtagalog. galing mo Trump. Nandito pala si Trump. So, ano yung science ba? Ano ba yan? Pero, ngayon, yung dati, di ba, may away-away pa. Ngayon, more or less, accepted na yan eh. Kaya madali siyang i-google actually. Kung kahit yun, gawin natin, parang madali na lang siya sabihin na, okay, ito yung nangyayari. Yung basic science is, merong emissions. Yeah. Emissions ay yung mga, Yan yung CFC nga. Chlorofluorocarbon. and others, marami pang ibang klase ng mga emissions na kinakount ng science. Tama. Yung mga Carbon. Carbon dioxide, emissions. carbon emissions, may mga methane. Kasama yung mga utot dyan. Totoo. Kasama yung utot ng Cow farm. cow farming. Hindi, totoo yun ha. Tama Totoo yun. yun. Hindi, pero totoo Parang yun. mas nakaka-contribute pa daw yung utot ng cows The industrial kaysa farm. sa mga Cars. kotse. Oo. Mas Totoo yun. Totoo yun. Hindi Sabi lang- sa'yo, madalas ako sa Hindi internet lang eh. utot. I think pati tayo. Kasi nga, di Ah. ba, dahil sobrang industrialized nga yung... Yung cow Agriculture, farming. animal product. Tama. Papasok na tayo sa veganism, yun yung mga ano dyan. Mamaya na yun, mamaya na. Muna tayo sa klima, sumasakit ulo. So basically, may emissions, tapos yun yung nagkukos ng pag-init ng mundo, tapos nung umiinit yung buong planet, may ginagawa siya dun sa weather pattern sa iba-ibang lugar. Ba't di lumalabas yung init? Ba't hindi lumalabas yung Sa init mundo. na? Sa mundo. Kasi yung atmosphere nga natin, dahil dun sa emissions, ay nagiging parang nararap siya ng Greenhouse. ng mga greenhouse gases na yun. Oo. Tapos tinatrap niya lang dito sa atin. Usually kasi, magbabounce off yun sa Sa space. sa universe, So, may gano'n. mainit. Pero na-stuck siya sa loob. Kaya. Kaya umiinit. So yung mga tanong sa atin, mga ganun, is sabi, emissions, parang saan galing, yung tulad ng sabi ni Batas Mangulo. No to pooping. Yan. No to farting. No to farting. Itiisin niyo yan. Kulay violet ka na, no? Bakit ka nag-violet? Para sa environment. Para sa environment! Di mo alam, kahit tiisin mo yun, yung it would take 1 minute for an industrial farm na Ilabas yan. ilabas. Utot mo. Parang for how many thousands of years, di ba? Kasi ikaw na violet ka nun. Para sa environment. Pero Anyway, di ba go. yun nga yung emphasis na hindi sapat ang individual action? Tama! Yun. Para Yun. sagipin ang planeta, Tama. no? So parang siguro isa sa mga questions na na-interested ako, parang ano yung mga insights into parang effective forms of collective action siguro na kahit ordinaryong tao siguro pang araw-araw na Pilipino ay kayang mag-take part na hindi siya mare-reduce lang na parang huwag tayong gumamit ng masyadong maraming Ng straw. tubig at straw, Gumamit ng at plastic, that's kuryente. bad. So parang siguro ano yung mga fruitful no na efforts for collective action na parang everyday Filipinos pwede silang mag-participate para makatulong. Yeah. Actually, nakakalungkot nga yun eh. Kasi nafe-feel mo naman na may paki naman yung mga tao. Tsaka, tayo naman kasi yung na-affect eh. Oo. Pero yung Lalakad problema pa kasi 'di ba ay no-offload kasi yung responsibilidad sa atin. Kahit alam natin ng mga korporasyon talaga yung mas malaki yung production. Kasi kahit na bumili tayo ng parang isang yung uso yung Stanley Cup. Isang Stanley Cup lang ang gamitin natin sa buong buhay natin. Sa same time ng buhay na yon, 'di ba? Mga 100 million times na yung emissions na nagawa ng mga korporasyon. Halimbawa, So, Halimbawa, Unilever. Pero mo, 3.4 billion consumers. Ang consumer ng Unilever. Pero mo kahit buong buhay mo, di ka gumamit ng plastic. Putang ina, isang segundo lang. Naalala ko lang. yung Unilever. Naalala ko lang yung parang Full- sa point ni Ayon yung parating sa yung kay Taylor Swift, yung parang sinasabi ng mga tao na grabe. kahit gano'n ka di gumamit ng plastic o kung anong paper straw yan, Taylor Swift ilang beses lumilipad ng private jet niya. 15-minute flights lang. Oo. So parang ano point?
Oh, anti-Taylor Swift ka. No? Hindi naman. No to Anti-pollution. Taylor Swift. No to concerts. Pero yan nga, medyo nakaka-frustrate ka rin yan minsan na parang yung burden napupunta sa individual. Consumers tabi. Although syempre meron pa rin tayong magagawa. May Yun, ambag yun naman tayo ang for yun sure. naman ang Oo, ano, yun yung point ni question. Ayon eh. Pero yung pinaka-bulk ng problema sa climate crisis natin ay dala ng mga corporation kasi gusto nila produce, expand. Diba? Consume ng mga bagay, no? Na wala nang pakialam sa environment kasi ang bottom line ng mga kumpanya lagi profit. At pag profit ng bottom line mo, wala kang pakialam kung sinong tagasaan mo, tao, kalikasan, di ba? Lahat yan na ano. Tapos, bigla silang magbibigay ng bullshit sa atin. Napunta ka na, bumili ka, huwag kang bumili ng plastic. Bumili ka ng bamboo straw. Sabihin, Stanley Cup, gano'n. Parang pagka tayo pa i-guilt trip, di ba? Kaya nga ano yung lagi may ethical question dyan na parang mas ethical bumili ng ganito, ganyan kasi mas ano sa environment. Pero in the first place sa system natin, parang there's no such thing as an ethical consumption kasi lahat yan nakaka-effect sa environment natin. Kasi ang pinaka-problem nga talaga is yung mga industries na yan at yung sa supply and demand. For example, sa Philippines, sobrang taas ng presyo ng mga bulk na mga gamit. Yung mga tao, bumibili sila ng mga tingi-tingi na lang. Which is, Ay, oo. Sa share sa economy economy. na sobrang lakas gumamit ng mga plastics dito. At di siya reusable kasi once nagamit mo, Single tatapon mo na lang use. siya. Oo, single Pero use. sinasabi nila 'di ba na parang yung mga mahihirap sila yung parang dagdag sa kalat sa mundo dahil Tapos nga ng mga madami sila pobre. mga sachet na ginagamit, not recognizing the fact na ayun lang yung afford mo, 'di ba? Yun Kung nga. sa pang-araw-araw na buhay talagang tipid lang yung kaya. Kaya it's an economic issue, kahit sa pagtapon ng basura na marami ako nakikita sa page ko na pag nag-discuss ako ng environment na yung mga mahihirap kasi tapon ng tapon kung saan-saan. Pero ang tanong ko lagi is sa kanila ay, meron ba tayong mga waste facilities na maayos na malapit na kung saan sila pwede magtapon? Mga nakikitang tapunan lang yung sa mga sidewalk, di ba? Kasi wala naman tayong malalaking large dump sites na pwedeng gamitin ng mga tao eh. Kaya parang nakaka-frustrate na lagi binaburn either sa mahirap o sa consumers yung Pero may issue ng mga kupal environment. talaga. May mga kupal Pero talaga. ang kupal, yung mga korporasyon. Actually, Biggest parang kupal. isa nga sa mga ways na tinatry kong i-explain yung responsibility and accountability na to sa students ko is, ang favorite ko example for some weird reason, pumunta ka sa bilihan ng toilet, di ba? Yung mga toilet na yung ceramic mass-produced, toilet bowl, di ba? Tapos, pag pumunta ka doon, mapapaisip ka, gano'ng karami bang tao yung bumibili ng toilet sa loob ng isang araw? Bakit laging merong bagong stock, di ba, ng toilet? Hindi naman ganun karami yung tao na bumibili nun, pero laging merong bagong stock. So, bakit ganun? Doon natin makikita na hindi naman, sorry baka controversial take to, hindi naman yata kasi accurate yung law of supply and demand. Kasi laging mas marami yung supply Agreed. kaysa dun sa demand, di ba? Supportan ko, Econ ako. Ayan, sige, sa econ point of view. Ako yan. Anong yung phenomenon, the toilet phenomenon? Hindi lang, Binigyan ng The pangalan. toilet seat phenomenon. hindi lang toilet yan. Meron kasi tayo yung ano, iba may fast fashion na tinatawag. H&M, Uniqlo. Biruin mo. Ilang libong damit ginagawa niyan kada segundo. Tapos saan napupunta yan? Ito, kagaguhan ng H&M. Pag pumunta ka ng H&M, meron yan parang recycling ek para sa mga... Parang may bin dun sa may cashier, di ba? So ilalagay mo, di ba, parang ano, napakabait ng H&M, lalagay mo yung mga luma mong damit, no? Na nakatulong ako sa Nakatulong. environment. Oh. No one is asking, putang ina, saan napupunta yung mga damit na yan? Ang ginagawa ng H&M, iniipon lang yan, tapos itatapon somewhere in Africa. Actually, meron niyang magandang bagong Sa concept net. or term na lumabas na ang tawag ay waste colonialism. Yes. At ang waste colonialism pala ay yung pinapadala ng mga global north or ng mga mayamang bansa yung basura nila sa mga global south or poorer countries. Tapos, syempre, yung sakit, yung Nandun problema na. ng saan itatapon yun, ay problema ng mga mas mahirap So, na countries na formerly nilang kinolonize. Parang ginawa ng Canada sa atin, di ba? Nung panahon ni Digong. Yung mga Nagpadala ng hindi container recyclable sa na basura. basura. Putang ina. Gago to si Todo eh. Kaya feel natin, nakakatulong tayo sa environment, yun pala, hindi nawawala yung basura. Napupunta lang somewhere yan. Sa mundo natin, paikot-ikot lang yan. And it applies everywhere, H&M, Uniqlo. H&M pa naman tong suot ko. Tapos iba Buti pa ako, TikTok shop lang to. Tignan mo, ilang cellphone, hindi lang toilet, ilang cellphone nakikreate every second, ilang computer, ilang laptops, ilang damit, ilang sapatos. Kasi nga, yung mga korporasyon, ang kanilang development paradigm is endless pursuit of profit. So, produce ka lang ng produce, saturate mo yung market. In fact, all markets are super saturated with all the commodities flowing in. Lahat ng commodity na maiisip mo, saturated ang mga market. So, kung meron, sabihin na natin, in an economy, meron lang 100 million
na mga consumer, more than that, double than the consumer, yung napoproduce ng mga produkto. Isipin mo na lang, kakatapos lang ng New Year, tapos may Chinese New Year ngayon, Ano, may bagong sale. may mga sale. Oo. Lahat ng mga hindi nabenta doon, ano mangyayari? 'Di ba? Itatapon lang lahat 'yun. So saan mapupunta yung mga kalat? Kaya yan yung hindi pinag-uusapan. Tapos yung mga korporasyon, ano ba tawag diyan? Greenwashing ba tawag doon? Mga korporasyon parang tinatago nila doon sa kanilang mga corporate social responsibility projects. We love the environment. We recycle. Putang ina mo, paano ka nag-recycle? Napunta sa African country yung kalat mo. Even in Asian countries, Southeast Asian countries, yung mga hazardous waste, mga materials, sino mga nagbabaklas niyan sa mga cellphone, laptop, etc. Mga tawag nila third world eh. Diba? Pero ba third world yung mga yun? Kasi, siyempre, mahaba ng usapin yun. But anyway, sa environment, yan ang hindi kaya galit na galit ako dun sa nag-imbento ng paper straw. Di ba? Actually, kaya yung environmentalism as a term, hindi siya masyadong kinakart. Kasi yung tinatry mo i-reframe eh. Kasi yung history ng environmentalism, marami dun sa kanila, Western US na nagsimula, maraming well, I have to say, galit talaga ako sa mga puti. Sa mga white people. Wag lang natin paulit-ulitin. Pero ayun, dati, ganun yung movement dati na, sige, mag-hug tayo ng mga trees, let's do our part, ganun. Pero hindi kasi nila pinupunto. Yung punto is, global corporations yung gumagawa ng crisis na to. Pero, clearly, on top of the fact na sila yung gumagawa, kakonsyaba nila yung gobyerno nila doon sa western countries at natin parang pinapahayaan mo na lang kasi nga kailangan din nila ng pera. And they don't want to pay. Yes. Global reparation. Pukit ang ina nyo, US. Fuck you kayo, US. Ang pinaka-weird sa world economy natin, sinisisi nila lagi yung mga third world o yung mga global south. Yung mga, sila naman yung nagpapadala ng mga production nila sa mga bansa niya kasi mura ang labor in the first place. Hindi na kaya mag-produce sarili ng mga bansa eh. Kasi dito, mas mura, mas skilled yung, for example, sa China, di ba? Sobrang skilled ng workers nila, mas mura yung production cost compared sa mga ibang lugar sa Europe. And magrereklamo sila na, ang taas ng carbon emission ng China, ng Philippines, ang daming basura. Sila naman dadala ng mga, hindi nila magawa dun dito, parang ina-outsource lang sa atin. Mga pabrika naman nila yun. Actually, parang naalala ko nga yung, isang parang concept na sikat pa rin sa social sciences hanggang ngayon, yung Tragedy of the Commons ni Gareth Hardin. No, so parang mukhang familiar tayo dun sa Tragedy of the Commons, pero basically yung TLDR niya, no, yung punto ay na sinasabi na meron daw na nasisira daw ang shared resources, 'di ba? Dahil merong mga tao na hindi regulated at hindi marunong gumamit nito. Pero actually, kung titingnan natin doon sa body of work ni Gareth Hardin, sinisisi niya yung kunwari yung mga naghahanap ng asylum dahil merong civil war or war torn yung countries nila. And actually, yung meta theory or yung chismis tungkol sa buhay ni Gareth Hardin. Yung palang academic term sa chismis. Meta theory. I learned something. Today I learned. So yung meta theory or yung chismis kay Gareth Hardin, actually, isa sa mga parang watchdogs ng Amerika, tag siya as a white supremacist. So Proud racist, Boys. hardcore racist siya. Kasi yung logic niya ay, kaya ang pinupunto niya ay kailangan ng mas strict at mas hardcore na mga batas para i-regulate yung commons at yung use ng shared resources ay dahil tingin niya yung mga may hirap, yung mga immigrants, yung mga galing sa global south, sila yung gamit na hindi marunong daw gumamit. Pero kung titingnan natin yung konteksto, bakit ba sila nagiging quote-unquote problema ng global north countries in the first place? Kasi sinakop ng mga mayayamang bansa itong mga to at ginatasan sila for their resources. Walang tinira sa kanila. Nagsimula pa ng digmaan for control of their political resources. Diba? So, parang sikat pa rin kasi siya talaga na ginagamit na idea, pero sobrang problematic niya kasi nga, imbento siya ng isang hardcore white supremacist. Saka hindi yan back by data eh. Hindi yan back by data. Kasi may isa naman na kumalaban, kumbaga, or nag-start na kalabanin yung idea na to. Siya yata yung first na babaeng economist na nanalo ng Nobel Prize. Si Eleanor Ostrom. Yung Ostrom. research niya naman ay sinasabi na actually yung commons, kaya siya nagiging effectively managed ay kapag ka nasa kamay ng community yung pag-regulate at pagmanman sa kanya. Dahil sa shame and sa
pag-value nila sa relationship sa isa't isa, ayaw nilang mapahiya, ayaw nilang naawayin sila ng community, they will take care of the resources because they know that they are part of that community. Ano ba yun? Diba? Yung, So yung may sure yung governing the commons. Oo, parang ganon. So, yung difference ay, doon sa Tragedy of the Commons kasi, pinupush niya na mas authoritarian yung pag-control sa commons, hardcore rules, hardcore policing, versus yung governing quote-unquote the commons ni Eleanor Ostrom na ibigay natin yung karapatan at kalayaan na i-manage yung shared resources sa mga taong actually directly tumitira at nakikinabang doon sa resources na yun. Eh, yung sagot niya sa tragedy, kaya nanalo siya ng ano. Nanalo siya ng Nobel Parang Prize. sinagot niya talaga Sagot niya, yung... direct yung governing the commons. Kasi yung nga- research niya ay shared watering hole sa California yata, sa desert. Kasi pro-democratization siya ng mga processes, government processes. Kailan nakuha yung ano niya, Nobel Prize niya, no? Parang mga either late 90s, early 2000s, gano'n. Parang gano'n. So, hindi siya gano'n katagal, pero hindi din siya gano'n ka-recent. So, alam na natin. Sa lingua franca nga ng mga kabataan, we been new, di ba? Pero bakit walang nangyayari? Dun, yung mga tanong na ganun, kasi yung problem of the climate crisis, very ano siya eh, very parang abstract. Alam mo yung pag ikaw normal kang tao, gigising ka, may problema ka sa buhay mo, hindi mo isipin na, sana, ano kayang gagawin ko para mapabuti yung Peace on climate earth, crisis? ganyan. Parang, hindi mo naman naisipin yun eh, pero kaya Kasi may isipin mo, mga- kakainin mo bukas eh. Oo, dapat talaga, problema siya ng mga gobyerno, which is actually yung na-establish yung UN Framework Convention for Climate Change. Supposedly, ano siya, parang party-driven process, meaning lahat ng mga bansa na nakasign sa convention na yon, sila yung magsasalita doon, may tagtagan silang work na supposedly equal yung boses ng taga-Pilipinas at taga-US, ganyan. Parang Kunwari. usually heads of state or anybody in the higher ranks ang pinapadala nila sa mga meeting na yun. So si John Kerry, parang 4 na beses ko siya nakita noong 2020. Sino yun? Sino yung John Kerry? Yung dati Trump finance guy. Anyway, so ang point is may mga meetings sila every year na in-establish na noong 1995. Yun yung mga pinupuntahan din namin sa Yan yung work ko. COP siya or Conference of Parties. Or Conference of the Parties na nakasign dyan. Kasi noong 1995, way back then, sabi nila, oy, problema tong emission. Climate. Umiinit na, ganyan. So, noong mga time na yun, nag-start na sila annual meeting. May nangyayari. Pero 1995 yun na. 1985 pa lang, alam na ng Shell, ExxonMobil, study na sila na. Tapos binaon nila yung study Binaon na nila yun yun for 10 years hanggang sa, hindi na nila mapigilan, lumabas na to, tapos establish na, sige, gawin na, let's do something. Nung sa original convention, sabi, climate crisis is a common but differentiated responsibility. Ibig sabihin, alam nating lahat, maapektuhan tayong lahat. So, common siya na problem. And when you think about commons and all the commons in the world, ang hirap ng management niyan. Kaya, yung usapin na ganun every year, madugo siya. Kasi, lalong papasok doon yung colonial history na actually, kaya naman umabot sa ganitong level yung crisis na to, ay lahat ng mga pinupuntirya mo na corporations and the countries kung saan sila nag-ooperate or nanggagaling, sila yung nakinabang for decades, or for even centuries, na sila yung kumukuha ng likas yaman ng lugar, usually Global South, tapos gagamitin nila sa kanila. Kaya ang matagal na laban dyan for the past almost 30 years is, uy, mayayaman na bansa, bayaran nyo naman kami kasi kayo yung may kasalanan. Reparations nyo lang to, kung ano yung pera na sinisingil namin dito. Dahil yan, kinuha nyo sa amin yung mga resources na panglaban dapat namin dito sa nangyayari. Sa Pilipinas, 20 typhoons a year by design of this crisis na every year. Kaya tataas yung presyo ng pagkain kasi ilang rounds ng harvest yung mawawala or nauubos every year. Ito naipokritohan ako dyan sa COP eh. Oh, sige. Alam mo bakit? Oh. Mag-uusap kayo, sila, hindi ka kasama doon. Mag-uusap sila doon tungkol sa climate. Utang ina nila, lahat naka-jet sila. Naka-private jet sila lahat. Meron yung huling COP, meron doon yung historian. Merong historian doon na talagang binira niya yung mga billionaires. Sabi niya, parang, mayroon daw kasi isang billionaire na nagsabi na, kasi ang pinag-uusapan na doon ngayon parang wealth tax eh. Kailangan mag-taxan daw yung mga ultra-rich para pangbayad doon sa reparations sa climate crisis. Sabi daw ng billionaire, sige, tell me kung kailan nag-work daw yung 70%, 80% na tax on the rich. Give me a country. Sinagot nung historian, sabi the US.
1950, Eisenhower, a Republican US president. Effective tax rate 92%. Estate tax 70% daw. No, sabi dun sa at 'yon ang nagbuo ng US after the war. So itong mga billionaires na to, ano sila, clueless, pati yung mga heads of state clueless na do sa problema. Sisisihin nila lahat, wag lang sila. Oo. No to billionaires. No to Yung mga billionaires. pumupunta din naman dun sila eh. May mga sponsor yan, yung every year, 1,000 yan. Parang sabihin nila, 40 plus 1,000, pumunta, ganyan. Supposedly, yung 40,000 na yun, puro galing sa mga bansa. Diba? Kasi nga, intergovernmental UN meeting yan eh. Tapos biglang yung mga nakapunta dun, halos half, puro mga lobbyists, puro private sector, kung ano-ano mga ExxonMobil. green company. Pati, Chevron. lalo sila. Nandun yung mga yun. Nandun talaga Actually, parang interesting din pala yung sinasabi mo kanina tungkol dun sa parang bayaran yung reparations. Kasi yung reparations ay pag-repair pa lang ng ginawa nila in the past. Iba pa Hindi yan. pa kasama yung usapin kunwari ng kung gaano karaming mining corporations ang nangangamkam ng lupa sa indigenous peoples natin at kina-carve out ang natural resources natin para sila yung kumita. Yeah. 'Di ba? Hindi pa kasama yon, hindi pa kasama yung ongoing na nagko-cause ng political and economic crisis sa mga bansa. And I think related din sa sinasabi natin kanina, hindi natin siya ramdam sa everyday life natin. I think unti-unti natin kailangang i-frame na environmental or na climate crisis related yung increase na pagmahal ng pagkain na Exactly. maglilid sa atin sa food crisis, because I think there is a food crisis that is impending dahil sa climate crisis, no, na hindi nakikita, no, na ongoing siyang problema na kinokos ng mga nasa global north or mayayamang bansa. Kasi yung usapin pa nga lang ng reparations, hindi nila mabigay sa atin. Paano yung Tama. active, ongoing, present na harms na ginagawa nila, di ba? Dugtong-dugtong. Parang di ba may meme na Ang ganun, lahat parang, ng bagay ay magkaugnay. Okay nang ina mga ano to eh. Ay, ikaw naman, Ellie, ano naman opinion mo dyan? Kanina patahimik ka. Hindi, Hindi ako sanay. Hindi, nasabi ko na Ganda yun. yung discussion nila eh. Nasabi ko na yung opinion ko. Hindi, sistema kasi talaga yan eh. Okay nang inang sistema yan. Gunawin na natin yung mga yan. Napapagod na makipag-usap din. Taon-taon na lang merong conference of parties. Taon-taon na lang may mga pangako, di ba? Lower down namin ang aming carbon emissions. Fuck you, sinabi mo na yun last time. Wait lang, actually, parang isa pa na hindi din nabibigyang pansin sa tingin ko na I think kailangan din pag-usapan maliban dun sa impending food crisis na mararanasan natin sa Pilipinas dahil Okay, fine. umuunti ang mga magsasaka, umuunti ang mga sakahan, di ba? At hindi sila nakakuha ng karampatang kabayaran doon sa trabahong ginagawa nila para sa bansa. I think yung impact ng climate crisis, hindi natin siya na-render as yung sinabi mo na common but differentiated din. No? Kasi diba pag tinitingnan natin, pinag-uusapan ng bagyo, ang pagbaha, ang mga sunog, etc. Parang tingin natin lahat commonly affected. Pero isa sa mga aspeto ng climate crisis na dapat pag-usapan sa tingin ko ay kung paano iba yung epekto niya sa kababaihan at sa kabataan. No? Kasi hindi ko alam kung nakikita niyo yun sa balita, yung concept ng period poverty, for example. Ano yun? Ano yun? Ayan, Parang ayan, copy. ayan, ayan. So, Yan, I want to sorry, learn as a something. gender person, yung period poverty, for example, ay kung dahil ang kababaihan ay meron period. silang buwan ng dalaw, o period, hindi ganun, Period. period as regla, no? Dahil yung mga babae may pinagdadaanan silang regla o buwan ng dalaw, meron silang particular resources na kailangan yung allot para sa regla nila, no? So, Napkin. kailangan nila ng napkin, sa ibang bansa, tampon, diba, etc. Bagong mga underwear, kunwari, gamot sa dysmenorrhea, mga ganyan. Pagdating ng climate crisis, katulad ng pagbaha, hindi na ko consider usually na iba din ang pangangailangan ng different genders dahil doon sa Tama. kailangang resources ng biological parang differentiations natin. So kapag ka nagdo-donate, for example, sa mga naapektuhan ng baha, maraming damit, maraming kumot, pero isa sa mga specific na hindi naiisip na increasingly lang nabibigyang pansin, napkin, breast milk, diapers, gamot ng mga bata. Diba? Wala sa ano yan eh. Madalang sa mga relief Sa mga yan call, eh. oo, diba? Kasi usually canned goods, Noodles. noodles, Kape. diba? So, ibig sabihin, parang ang laki na nga problema ng climate crisis, especially sa mga naghihirap na bansa at sa mga naghihirap na demographics sa mga bansang yun, iba pa yung kailangan na tingnan na epekto ng climate crisis sa kababaihan at kabataan kasi sila more often than not yung pinaka natatamaan dahil sa concept ng
compound and background injustices, no? Na sinasabi na meron ng konteksto ng injustice kasi colonized tayo, kasi merong patriarchal injustices sa lipunan. Dinadagdagan mo pa ngayon ng mas maraming problema kasi ngayon may climate crisis na. Ngayon meron na tayong understanding ng wealth gap, etc. So parang ako siguro interested ako dun sa perspective mo nun, Pang, especially sa work mo. Kung nakita mo ba kung paano nai-impact ng climate crisis ng yung magkakaibang demographics kahit dito sa Pilipinas. Yung the way na nakastructure yung sa conference, meron talagang supposedly representation yung iba't ibang mga constituency. So, merong nakaupo doon sa bawat meeting. Technically, pwede naman magsalita. Pero, syempre, pakikinggan ka ba pwede nila? ka magsalita. Oo, pwede ako doon. Tsaka yung mga ibang mga constituency, like, may women doon, may youth, may indigenous peoples, may farmers. Kasi yung mga ilan yun na-establish na ito yung mga vulnerable doon sa impact. And meron namang history talaga na nagpe-prepare sila ng mga recommendations sa mga bansa na ito yung gendered climate resilience plan, ganyan, or ito yung mga pwede nyo i-consider pag gusto nyo gender sensitive yung response ng bansa nyo, ganyan. Pero Noted. ganun lang yun eh. Kaya totoo yung sinasabi ni Jenny na parang wala namang kwentang ginagawa dyan kasi nag-uusap lang kayo ulit every year. Ewan ko po sa inyo, ba't pupunta pa kayo dun eh? Ang hirap kasi For the food, yun siguro. For the Wala. May vacation, for the pakain ba doon? Instagram. wala nga, hindi Wala nga po. libre yung pagkain doon. Talaga? Sad naman. You would Saan think ba sa yung- dami ng saan ba yung last? sponsors. Iba-iba pa, yung last two sa mga petro state UAE yung 2023. Azerbaijan, alam mo ba Azerbaijan? Other than yung role niya sa pagbigay ng energy sa Israel. Ay, may ganun. Mayroon silang fuel, dahil sa Caspian Sea, mas malapit. Maniniwala na lang ako dyan kapag kuwari UAE, host ng COP, sabihin niya, titigil na kami sa pag-produce ng fossil fuels. Ganun dapat. Pero hanggat walang ganun, ginagina nyo. Recently, ganyan na yung naiisip ko, tangina mga to paulit-ulit mga sinasabi, mga bansa, mga korporasyon. Totoo naman eh. Paulit-ulit. Dapat bombahin na lang ng mga third world yun eh. Pero over the years, I would say, Wala tayong bomba, gag. Hindi natin afford. Hindi, kasi nag-a-advocate ako na ano eh. Ng gera. Oo, ay puta. Sobrang stress ko sa buhay, no? Pati yan dumagdag pa. Pero ang dami ko natututunan. Dugtong-dugtong na. So pag nanalo yung kamanggagawa, anong gagawin Pag niya sa nanalo climate ang crisis? number- Yan tayo. 85, number 85 kamanggagawa. Hindi, naimbitahan yung kamanggagawa doon sa campaign conference ng Alyansa Tigil Mina. Isa yung pinag-usapan yung green agenda. So, pag itawid yung... Ready ang putang mali yung sagot ko. May tanong pa. Sige, go. Pag Ready, may sagot. Pero ang sabi ko lang doon, kapag nakatawid yung kamanggagawa sa Congress, i-adapt niya yung matagal ng mga pinaglalaban na green agenda ng mga environmentalist natin. Unang-una dyan yung alternative mining minerals. Tama ba? Alternative mining. Alternative Minerals Mining Bill, AMMB. Tapos yung Land Use Act, putang ina. Dali. Isa. Ano mo na yung alternative mining minerals? Tignan nyo na lang po sa 80. Taga naman, di mo alam, no? Huli ka, Balbon. Tignan nyo na lang sa ATM yan. Yung Land Use Act, yan. Sige, Land Use Act. Tignan nyo na lang din po. Sadar, tignan nyo Sadar. Yan, isusulong ng kamanggagawa. Nasa legislative agenda niyo yun, nakita ko yun eh. Ang pangalan pa nga, Land Use Lupa. Plan Act. Lupa. Oo nga. Hindi, ongoing, WIP kasi yun, work in progress pa. So sabi ko sa mga taga-ATM, kailangan po namin ng tulong ninyo. Kasi hindi kami expert sa mga bagay na yan. Lalo pat ang primary focus ni kamanggagawa ay provincial rate tsaka yung sahod ng mga manggagawa. Kaya nagkaroon din kami ng short dialogue doon eh. Papaano mo pagtatagpuin yung interes ng manggagawa sa minahan at yung agenda ng Alyansa Tigil Mina. Kasi seemingly parang magkabangga yun, di ba, sa lungat. Pero tingin ko po pwedeng mapag-usapan eh. Kasi pag tinigil ang mining, walang trabaho yung mga nasa mining. So diyan na papasok yung just transition. Sabihin, kung talagang desidido tayo na ipasara yung mga mapaminsala na large scale na mga minahan, dapat ang gobyerno handa na magbigay ng alternatibong kabuhayan. Tingin ko doable yan sa mga LGU. Ang tawag dyan, green jobs naman. Green jobs.
Kasi mga mapaminsala talaga yan, yung mga large scale. Wala na siguro tayong... Nakita naman ng mga tao yan. 'Di ba? Nung ilang bagyo dumaan. Dami. Namin na 3 sa Bicol, 'di ba? Nakita natin yung epekto ng bagyo doon sa mga komunidad. At nakita rin ng mga komunidad, puta, kalbo na pala yung Sierra Madre. Pero mo bundok, tapos biglang ganun. Biglang isang straight na ganun. So nakita na mapaminsala talaga ang... Di ba meron pa nga dyan yung, ano yung bagyong yun, yung sa Quezon na mga logs ang kasama ng tubig? Nalimutan ko anong disaster yun. Landslide na, Oo. So part din yan yung pag-uusap ng just transition. Ang problema kasi laging naiiwan doon sa mga manggagawa at saka sa mga negosyo yung usapin. Nawawala yung mapagpasya. Crucial role ng gobyerno. Ang pinakamalaking resources nasa gobyerno. Problema yun nga po kinangin ng mga gobyerno. Pinamumugaran ng mga minero rin. Diba? Sino mga minero dyan? Zamora, Pimentel. MVP. Putang ng mga to dapat kasi magkano lang ang bag nila sa paglago ng ekonomiya. Ano pa lang Pilipinas lang nagigets ko na visualize ko yung sinasabi ni Pang. So sa Pilipinas nakikita ko itong mga gagong to. Tapos on the global scale, walang ginagawa. Ang gagawin natin sa kanila? Girahin, Actually, ako nagsasalita din si Elijah, no, parang naalala ko nga na sa Pilipinas, maliban sa journalists, yung mga climate activists natin ang pinaka-pinapatay. At ang, syempre, ang involved, diba? Gobyerno, military, paramilitary. Halimbawa, malapit din yung relationship, of course, ng climate crisis at ng climate justice sa usapin ng indigenous rights sa Pilipinas. Kasi syempre, dahil lupang ninuno nila yun, sila yung may close relationship at may alam kung paano alagaan at palaguin yung kalikasan natin. Pero dahil pina-perceive no na yung indigenous rights ay related sa kalikasan at therefore yung kalikasan ay natural resources na pwedeng kutkutan ng pera, obviously. Parang kung sino man yung mga taong pinaglalaban yung rights ng kalikasan at ng indigenous peoples, including indigenous peoples themselves, sila yung tinatarget talaga ng military at paramilitary. Kasi Alam mo na sa isip ng mga korporasyon kung ba't nila kinukuha yan? Kasi tayo sa Pilipinas, meron tayong ancestral domain na batas. Ibig sabihin, yung mga katutubo, yung kanilang lupa, hektar-hektare yan, hindi pwedeng ipagbenta. Yan ay sa katutubo. Pero bakit nakukuha? Ang isip ng mga kumpanya dyan, yung lupa ninyo, hindi nyo nagiging productive. Sabi niya, ako, kaya kong gawin productive yan. Kaya kong minahin yan, kaya kong gawing industrial farm Okay yan, na trabaho. kaya kong, etc., mag-create ng trabaho. Hindi naiisip ng mga kumpanya to na ilang centuries nang nandyan yung mga yan at sila, kasi yung term na productive, tingin ko, yun ang yun ang kailangan baguhin natin yung meaning kasi ang productive para sa mga kumpanya to ay profit. Para sa mga indigenous people, ang productive ay yung kayang bumuhay nung kanilang tribo. At centuries yan nandyan na. So tingin ko paradigm shift talaga dapat. Hindi dapat masyadong productivist eh. Degrowth Yung ang lipunan tawag yan. dyan. Degrowth. Ayan yan. Lumalalim na tayo dyan. Degrowth. parang naano ko nga lang din dahil dun sa pinag-uusapan, naalala ko yung isang mga experience ko sa Lakbayan, no? Nung panahon... O, di ba naglakbayan ka din? Nung undergrad sa UP, no, pumupunta yung mga lumad sa campus ng Diliman. Tapos, pupunta ako doon, no, kahit hindi ako attached sa kahit anong organisasyon, kahit hindi siya kasama sa klase, pupunta ako doon, nagbibigay ako ng mga pwedeng i-donate. Tapos, doon ako sa mga bata na hindi pinagsasalita, nakikipag-usap. Kasi usually yung mga pinagsasalita, medyo parang media trained sila. Pag kinausap mo, yung deep Tagalog words na sila, na parang medyo hindi ko alam kung paano. Parang may script ng content. Kasama list. Kasama list. Parang scripted. So, kinakausap ko yung mga bata na mahiyain, ganyan. Kasi mahilig din ako makipaglaro sa mga bata. Tapos, may isa ako naalala, pangalan niya, Sa si mga Ninya. bata daw. Siyempre, adapting. So yun, parang si Ninya yata, nakalimutan ko. Parang yun yata yung pangalan niya. Tapos, kinakausap ko siya. Tapos parang gusto niya kasing laruin yung cellphone ko. Kasi syempre, wala naman silang sarili-sariling cellphone. Selfie siya, ganyan. Tapos, tinanong ko parang, paano ka kasama dito? Tapos, nagkukwento siya paunti-unti. Tapos, sa pagkwento niya, nalaman ko na yung buong pamilya niya, napanood niya na pinatay binomba ng militar sa taniman. No? So, kasama yung kuya niya, napanood niyang namatay, ganyan. Na parang nung undergrad ako, syempre ang harrowing kasi bata to, tapos ang traumatic nung nangyari sa kanya. Pero kinakwento niya na medyo parang wala lang. Ngayon na, mas matanda na ako, at nakikita natin na lalong sumisikip, no, kumbaga yung grip ng estado sa atin, ang nakikita ko naman, unti-unting lumalapit sa atin,
yung mga kakilala kaibigan natin na dinadakip, best friend nila dinadakip, yung katrabaho ko na si Bazu de Jesus dinakip, mga kaibigan natin dinadakip ang magulang, minsan mga teachers natin o kaya mga kaklase natin. Dati si Chad Book, nakasabay ko pa siya, pinatay din siya ng militar, no? So, parang nandun yung frustration na nagkakabit-kabit talaga siya. When we talk about the climate, it is not just about the environment. Nandun siya, kumbaga, yung lupa, dinidiligan siya ng dugo ng marami sa mga kilala at kaibigan natin. Kahit hindi natin sila kakilala, di ba? Parang buhay yung nakataya sa lupa niyan. And yet, we treat it as if, magre-recycle lang ako, tapos yun na siya. Bibili It's lang ako not ng straw na bago. Oo, Metal straw. It's not to blame yung individuals. Kasi nga sabi nga ni Pang kanina, nakita mo gusto nilang tumulong eh. Pero yung accountability din ng mga korporasyon at ng gobyerno na harangin yung actual conversations that need to happen because once you start those conversations, papatayin, dadakpin, torturin, i-disappear tayo. 'Di ba? Ang frustrating niya kasi kanina sinasabi ni Pang no, na pinutol natin, political talaga ang usapin ng climate crisis. Tama. At Punta tayo unti-unti dyan. closer to home siya. Especially for me at sa mga kasama ko na nandun pa sa panahon ng UP na talagang active sa collective organizing ng mga iba't ibang demographic. Wala na bang lakbayan ngayon sa UP? Ongoing pa rin. Iba-iba. Sa UP wala. Sa Parang, UP. pero sa ibang lugar naman. Marami. Ikaw, taglakbayan ka rin, di ba? 2015, naglakad ako mula Sariaya hanggang Dar. Klowa naman yun. Ilang araw yun? Namula ka 9 days. 9 days? 9 days. Sa simbahan kami natutulog. Payat ka pa nun. Kaya mo pa. Ano yun eh? Kaya pa niya maglakad. Kaya nababatrip na naman. Nababatrip na naman ako. Okay lang. Ano rin yun yung mga lupa na nai-award na sa mga magsasaka, binabawi. Di ba Certificate of Land Ownership Award? Klowa. Yung mga klowa. Tapos yung mga lupa, nire-reclassify. Reclassification ba yun? From agri to maging commercial, Light industrial. industrial, magiging ganyan. At ang mga kasapakat, kasabwat. Doon sa ano na yun, yung mga kumpanya, tsaka yung LGU mismo. Kaya ganyan, naiintindihan ko rin yung frustration ni Ayen eh. Buhay. Buhay din ng yung mga nakikipaglaban para sa lupa. Na kinikitil yung buhay. Tangina talaga ng mga korporasyon. Girahin natin yung mga yan. No war but class war, di ba? Kaya din Gera sa kanila. yung discourse, lalo nung lockdown, hindi ko alam kung nakikita niyo to sa internet, yung sinasabi na parang bumabalik na daw yung wild animals, the earth is earth is healing, healing. ganyan. Tapos parang Fuck you. kakabit nung diskursong yun ay yung sinasabi na parang dapat mawala na yung mga tao kasi tayo pala yung sumisira. Tayo yung last. Pero yung indigenous peoples, yung huling dahilan na may buhay pa tayong kalikasan in the first place, di ba? So parang ang misplaced at very privileged nung idea na pagka ba namatay lahat ng tao or kapag kasi parang nangyari lahat ng krisis na pwedeng mangyari, matatapos na lahat ng to. Kasi alam natin, at the end of the day, sa apocalypse, yung mga mayayaman, sila pa rin yung may resources na matagal na mas mabuhay kaysa sa Yung atin. Elon Dadamay Musk. pa nila tayo, no? Conspiracy nga dyan, di ba? si- Yung mga billionaire daw, baka daw interested sa space. Si Elon Musk. Paalis na sila lahat. Yan si Elon Musk. Dapat pangalanan natin yan. Yung Elon Musk. Puta kita mo Elon Musk ka ako ka, fuck you. Kaya gusto pumunta ng Mars nun. Kasi ayaw niyang i-address yung problema ng planeta eh. Okay na, lilipad na lang siya ng Mars. May nabasa ako kanina lang na ano, parang sa dating best friend ni Elon Musk, yung may-ari ng Envy, basta ano yun, multi-billionaire din siya. Nagsabi siya na ito si Elon Musk, isang malaking scammer to, and credit grabber. Parang wala naman daw alam to. Ang ginaduate niya, ano nga ba ginaduate niya? Parang Wala siyang economics Pugunahin mo. na sobrang tagal niyang inaral. Hindi siya scientist. Tapos, ang gusto daw niya talaga, kaya daw siya biglang nag-turn to the right sa mga, conservatives. Kasi daw, mas madali daw bulahin yung mga conservatives. Tapos gusto niya, finifeed yung ego niya. At ang tingin niya, hindi daw racist hindi daw Nazi si Elon. Kasi ang pag-Nazi, ang tingin ng Nazi, may isang superior race, di ba? Siya daw, hindi. Ang tingin niya, sarili lang niya ang pinaka-superior. So, mas worse daw siya sa Nazi. Talaga. Narcissist. At gusto daw niya ng plan. Matagal na niyang alam na hindi niya kayang i-terraform ang Mars. At pero ang gusto niya, he wants his own planet. Sabi niya. So, Earth. Weird nga siya. Kaya nag-advocate talaga ako ng violence sa mga kagaya So, ni liminary. I mean,
nakikita din naman kung gaano siya ka-weirdly narcissist. Kasi parang, hindi ko alam kung nakita niyo yung parang yung mga tweet na kiniklaim niya na siya yung the best sa video game na to, na yan, na to. Ah, Tapos sa parang, ano? Sinabi rin niya, Sa Path of Exile. nagbabayad daw siya ng mga pilot Oo. para maglaro sa kanya, para Binash niya- binash niya binash niya yung mga- chess, binash niya yung chess. Sabi niya yung chess, wala namang fog of war, ganyan. Tapos parang putang ina, ano sinasabi ng When- gagong Confirm Wait. ko ka mo, putang When ina mo. you see Elon Musk, punch him. Yan, I advocate. Tapos kaya daw pala siya, di ba, gumanon siya? Yung nag-salute siya dun sa inauguration ni Trump. Kasi daw, gusto niya i-channel daw yung mga, sa MAGA party, may conservative mga ano doon daw na, mga, ano, yung faction ni Steve Bannon. Yun talaga yung mga ultra-right daw Right, na right. Nazi. Yun daw ang gusto niyang i-signal. Mm. Kasi sa yun ang kanila. threat daw sa kanya. Kay Elon Kaya, Musk. no. Dali, kabit natin yung putangan ng Trump na yan dyan sa climate crisis. Di ba? Withdraw sa Paris Accord. Ang bansa na pinaka-biggest emitter historically, sila yung may pinakamalaking utang na dapat sa kanila nanggagaling yung pera para makapag-adapt tayo. Reparations, oo. At yung reparations na kailangan nilang bayaran sa atin, sila pa yung umalis. Ginawa din naman nila yung dati. Kaya in-expect na Ginawa na nila dati. Oo, si Trump. Anong nung Trump din? Oo, si Trump din. No to US. Pero kahit na nandyan sila o wala, ang ending lang naman pa rin. Yun yung isa sa mga nagdebate din yun internally sa climate movement. Parang may point ba kung nandyan sila o wala? Honestly, kasi hindi naman din sila nagbibigay ng pera, tapos blockers pa sila sa negosasyon. In a way, Dapat gunawin na yung US. good or bad. Parang violent mo ngayong araw. Oo nga ba? Ano bang nakain mo? At, Ang violent mo ngayong araw. who hurt you? Or yung ulot. Pero pagkapagod pala gusto niya parang nandito. Kanina ka pa, bomba, violence, gunawin. Galit lang talaga ako buong araw. Putang ina, papagod na ako sa mga nangyayari. Sino nang basted sa'yo kanina? Ay, hindi, wala naman. Wala. Ginagalit kasi ako ng mga kasama pero Inner peace, inner Inner peace. peace. Inhale. Inner peace. Puro inhale lang. Kaya mag-exercise. Sorry na, pero balik ko lang, parang malala nga kahit na, I mean, whether or not nandyan sila, alam naman natin kung sino umupo sa posisyon ng kapangyarihan, wala talagang kwenta. Kasi wala naman silang interest na baguhin ng Tama. lipunan, di ba? Yup. Pero parang extra horrible yung pag-pull out nila sa Paris Accord given na meron ngang recent na wildfires, di ba, sa California. Ay, puta, malala yun. Oo, Susunod pa rin. especially na importante ding pag-usapan, hindi lang dahil sa climate crisis, kung hindi marami tayong kababayang Pilipino Yun. na sa California nakatira. May kamag-anak ako, San Diego. Nagsunugan. Hindi naman, hindi naman. Kami No to doon fire. talaga sa Hollywood Hills banda. So kung saan yung Yes to sunog doon water. sila sa area na yun nakatira. Sa anong panawagan natin? No to fire. Yes to Yes to water. Yes to water. Hindi, kanina umiikot sa pero no to fire. Not to fire, not to fire, yes to Yes to water. water. Eka, anong take mo dun sa sa California wildfires? Hindi ako kasi natatong ko dun. Hati ako dun eh. Bakit? Ano, gusto mo may nasusunog? Hindi. Yes to fire. Yes to fire Yes to ka? fire, no to water. Hindi. Kasi yung mga discussion kasi dyan, parang mayroong mga certain progressive parang influencers sa US na parang somewhat supportive sila ng nangyayaring ganong klaseng Bakit daw? crisis. Ha? Ganong crisis na yung parang yung sunog ba, parang isa siyang way na parang mas, ano ba yung mga, Mga accelerationist ba sila? Galvanizing. Hindi. Magising. na parang isang wake-up call yun sa mga mayayaman, Ah. na vulnerable din sila sa climate issues. Dahil yung Mga Palisades, ganyan. kasi, Oo. Kasi mayaman lugar na yung area na mayaman. yun. Mayaman ba yung area na yun? Marami ang area na yun. Palisades. I'm from there. Wow! Yes to fire! Yes to fire! Yes to fire! Pero, di ako masyado nag-a-agree doon kasi karamihan naman ng mga artista na nakatira doon at mayayaman ay mga either mga small-time actors lang or parang yung mga artista na nagtatrabaho lang. Walang bilyonaryo. Wala naman atang billionaire. No, we don't have Karamihan. Kahit Oh, na- wow! No to fire Pero again. tingin ko, kahit na may mga bilyonaryo kasi, afford kasi nilang tumira sa ibang lugar, so hindi sila nai-impact talaga masyado. Kaya nga eh. Yun ang gagawin ko. Hanapin ko saan sila nakatira. Tapos susunugin. Hindi mo mahanap, maraming bahay yung mga Tama kain. yan eh. Tsaka Pero marami. sabi nga naman ng isa sa favorite books ko, all motherfuckers have addresses. So, Ayun. hanap natin. Tama. Okay, hanapin namin address nyo. At anong gagawin natin? Hey, billionaires! Watch out! Pero Yes to ano fire. yung sinasabi mo, Mark? Na ano, parang hati nga yung opinion ko dyan kasi in the first place, tama naman yung point na isang wake-up call to sa mga mayayaman na feeling nila, di sila untouchable sila when it comes to Na hindi climate sila crisis na vulnerable. ganyan. Well, at the same time, syempre nagsisympathize ako dun sa mga small time naman na mga nakatira lang at mga, yung mayroon nga dong isang artista na
after siya masunugan, parang nanghingi na siya ng pera sa TikTok eh. Kasi nga parang nag-retire na siya sa acting, napundar niya yun ng ilang years na pagtatrabaho niya. Tapos So, ngayon, nasunog. isa siyang worker eh. Mga artist, Gcash nangihingi. Si Claudia Coronel ba yan? oo siya. Yung Claudia Coronel. yung mga artista, Ang kapitbahay mo. yung mga, Kapitbahay ko. yung mga artista kasi na yan, Neighbor, gano'n. yung mga artista kasi na yan, minsan di natin naisip ng mga workers din yung mga yan. Ayun. Di ba? Malaki ang union ng mga actors Cultural di ba? workers. Actually, Ang malakas union yan sa ano. Kaya parang, Yung yung SAG-AFTRA. Oo, Screen Actors Guild. Yan, kaya yun yung pangalan ng workers union sila, nila. kaya at the same time, di ako supportive sa ganong klaseng stance ng ibang progressive sa US, na parang wake up call siya. Well, at the same time, naintindihan ko rin yung point nila. Ang tawag kasi sa ganong stance ay accelerationism eh. At parang sa perspective ko kasi ang accelerationism, while parang may parang tempting no na parang oo nga no, parang sagarin na natin na magalit tong mga tao. Kaya ang gusto ko Ang nga si daming- Trump eh. Nung, ano, Pero ang malala kasi ay ang daming taong mas Apekto. hindi kasing privilege nila, mas marami yun, ganong klase ng tao na naapektuhan at mas Yeah. mapapalala yung buhay dahil sa ganun. Parang yung idea na, hindi, parang kahit nung panahon ni Duterte, may ganyan mga nagsasabi na dapat mas lumala pa ng lumala si Duterte para magising na yung taong bayan. Pero, sino ba yung pinapatay nila at nakikita ba natin na namumulat sila? Hindi, kasi actually, para sa kanila, collateral damage deserve na mamatay kung talagang drug user ka, whether or not may proof. Alam mo pinakamalala dyan sa mga accelerations na yan? Pero mga grupo ng kaliwa tawag sa mga posadist. Posadist. Ang ano nila, gusto nila Nuclear. magkaroon nuclear war na yung buong mundo para daw Para magkaroon restart na lang. Parang ground zero na back to sobrang cockroach. bobo. Ang mga mga clown na puta. ideology yan, yung back to cockroachism. Ano, return to monkey. Hindi, yun ang ano nila. Return to monkey. Si ano yun? Puta na, sinong author to? Parang mga Basta yung parang anarcho-primitivist mga din yan eh. anti-sim shit, oo. Pero Anti-sim, yun anti-sim. nga yung malala dun. Kasi para sa akin, no, katamaran yun. Kasi you don't want to work with the people who actually deserve to be worked with, who deserve to be Totoo. able to see a better future. Katamaran, Tsaka yung Katamaran framework siya. kasi ng ano na yan, ideology na based lang yan sa parang historical coincidences na karamihan ng revolution nagsisimula talaga sa pinakamahirap na point ng mga tao. Eh. Hindi nila nare-recognize na marami na tayong options to parang to stand against this kind of oppression na Tsaka pag nag-nuclear war, balik ka sa ipis. So it would take how many millions of years to evolve again into magtuhugabuhin. Gago, hindi tayo galing sa Hindi ipis. ba tayo? Ano mo Ikaw lang. evolutionary biology ka. Ikaw lang yung Ikaw lang yun, wag mo kaming damay. Elementary. Hindi, yun yung ina-advocate ko na ideology. Malay mo, baka... Return to ipis. Return to ipis. Pero diba, ang unfair niya Uga-buga para sa mga indigenous peoples na parang very tight ang relationship sa kalikasan, unfair din siya sa mga parang mga naghihirap nating mga kasama na hindi naman nila alam kung parang ano yun yung sa Four Sisters in a Wedding, parang kasalanan ko. Bakit kasalanan ko, di ba? Tsaka iba yung framework ng development ng mga ano IPs eh. Kasi nung college, nung nag-immersion ako sa mga dumagat, isang buwan akong tumira dun sa lupa ng Saan Baksa. yan? Sa General Quezon? Takar. Sa General Takar. Takar. Yung kinausap ako ng chieftain doon, ang ayaw nila sa mga syudad, ayaw nila sa Manila, ayaw nila yung uri ng development dito. Kasi ang banggit nila doon, masyado daw komplikado ang buhay dito. Kailangan mo magtrabaho, kailangan mo kumita, kailangan mo magbayad ng bisa. Kanila daw, basta may itak ka, may lupa ka dyan, bubuhay ka. Kaya parang doon ako na, ayaw nga no. Parang mas masaya tumira dito. Parang, sorry, It's a ang very tatawa. simple life sa kanila yun eh. 5 o'clock, kakad sila sa bundok, magkakaingin, tatanim, ganyan. Tapos maga sila tulog, inom sila ng gawa nilang alak. Oo. Para kasi wala silang kumot eh. Oo. So Para ako, pampainit ng pampainit ng katawan, katawan. oo. Tapos gising ko, ganoon lang sila, repeat lang. Yung mga bata, gumagawa ng mga bahay-bahay nila doon, gamit ng itak. Kaya very kahit sabihin natin, kasi may mga tao nagsasabi na very primitive yung mga IPs, di ba? Pero pag nandun ka, parang, you can live. Oo. Walang masyadong problema. Ba't di ka tumira doon? Gusto ko nga eh. No, Bakit bye-bye. nga hindi? Nag-aaral pa ako, kailangan ko tapusin. Eh, pag Actually, natapos ka, tapos pupunta ka doon. Anyway. yung term din, yung Wala term akong nga din na primitive ay actually kino-contest na ngayon kasi parang condescending siya pagdating sa mga indigenous peoples kasi parang pag sinabi mong primitive, parang backwards at trasado yung implication niya. So parang may iba ng terms na ginagamit anthropologically to refer to indigenous folks kasi yung term na primitive, na backwards, ganyan, na underdeveloped, ay harmful sa kanila. Kasi Ano yan yung ang term? ginamit ng Outdated. mga ng West, ng Global North, para i-invade ang Global South. Oo. Sasabihin Kasi nila, primitibo tayo. tayo nga, eh. tawag sa atin ng US dati, Little Brown Little Brown Brothers. Brothers. Saka Tama. historically, anthropology naman talaga, it's a very white man's. Oo. Yung parang sinaship yung skull ng mga black Oo. people, sila sabi na,
lesser being to. Pero yun nga, parang interesting makita kasi yung anthropology ay as a field, parang na-acknowledge nila and they're really working hard to grow out of that and acknowledge yung colonial roots ng discipline. Yung ibang mga social science disciplines, you can say the same for them, no? Parang sila yung hindi nag-evolve. Parang ganun yung vibes. Pero medyo observation na lang, nakakatawa kasi parang hotbox na yung vibes ng podcast ngayon kasi sobrang foggy na dito. Ito yung emissions. Ito yung emissions. Dito ka. Sorry, ako yan. Ako rin yan. Sorry. Fog machine. Hindi, pero alam mo, yun yung rason kung bakit hindi ako makaalis sa climate campaigning and sa climate activism ng work. Kasi doon ko nakita na, kasi dati, ang mindset ko lang talaga, sige, tulungan natin mag-IEC tayo para hindi na sila gumamit ng plastic. Information Education Campaign. Oo, eduke na ano. Mga NGO lingo yan. Oo, ganun lang ako Yeah. dati. Tapos ngayon na nakita mo kitang-kita harap-harapan, yung usapin ng pera, ayaw nilang ibigay, yung history ng colonialism, kung paano tayo napunta dito, ayaw nila i-acknowledge, yung pagkatuta ng mga governments natin, kasi ayaw nilang i-challenge yung mga patrons nila sa mga mas mayayamang bansa, ayaw nilang i-review yung mga private contracts nila for agriculture or for fossil fuel industry. So, tuloy pa rin eh. I mean, largely, kung titingnan mo yung nangyayari sa Pilipinas, titingnan mo yung nangyayari globally, business as usual yan. And that's why, kailangan nandito yung mga taong may pake at yung mga kabataan at yung mga oppressed pa na iba-ibang grupo, IPs, man yan, and women na mag-lead nun. Kasi wala tayong ibang hidden agenda dito eh. Gusto lang natin mabuhay. Gusto na buhay. Kasi yung No to science, ito ayoko, No to death. Yes to life. That's life. Ilan na tayo climate crisis din. Gagaling yung gumawa ng slogan Sorry, Gapan. alam ko naman kung anong klaseng podcast yung pinuntahan natin, diba? Walang matatapos na usapan dito. Hindi, pero totoo, like, yun yung rason kung bakit malapit siya sa puso kasi na-realize ko, doon yung pinapaigting yung mga bagay na hindi mo naman talaga ito ma-deny eh. Lalo na ngayon, parang dati siguro 10 years ago, ma-deny mo pa yung climate crisis. Pero ngayon, kahit yung mga mayayamang bansa, sila na yung sinasalanta eh. And we can see, sadly, sa henerasyon natin, na Natin. Inamin ko lang, henerasyon natin. Shared. Okay. Tragedy of the commons. commons. Ano tayo, generation ng 21st century. Yun yung Pero, isa sa mga naalala ko bigla habang nagsasalita si Pang, no? Merong isang parang NGO ba siya? I don't know what to call them. Yung Good Food Community, na vegan community sila that they directly work with rural farmers, no? Para mas equitable nga yung balik para sa efforts na binibigay ng mga magsasaka. Tapos, ang interesting sa kanila, nakausap ko kasi isa mga co-founders nun. So, kakilala ko siya. Nirecommend ko sa kanyang basahin yung Joyful Militancy. Actually, natuwa siya. Tapos, sabi niya na dati talaga parang medyo CSO, NGO type stuff sila, no? Yung pumupunta sa mga funders sa Makati. Tapos meron daw siya experience na parang punta siya, as in multiple meetings yung pinupuntahan niya. Tapos na-realize niya na, ganito ba yung pinasok ko, na gusto ko yung advocacy, pero basically yung ginagawa ko, nanlilimos ako ng pera sa mga funders. So ngayon, ang interesting kasi solidarity economy, no? Yung structure na tinatry nila, and they really work well with and closely with different organizations and farmers. Kasi nga nakikita nila yung usapin ng pagkain, yung usapin ng ecology and environment natin, at yung usapin ng politika ay magkakadikit at kailangan hindi sapat no na yung conversation ay better laws lang, di ba? Reparations lang. Kailangan ng complete overhaul ng economic, political structures natin. Dahil mahalagang tingnan na yung karapatan ng mga magsasaka at yung karapatan natin ng masikla at masarap na pagkain, di ba? Ay magkadikit. Kasi tayo yung kumakain sa pagkain na ginagawa ng mga magsaka, pero yung mga magsasaka natin, hindi nila nakukuha yung parang dapat nabalik sa kanila nung effort na binibigay nila for food production. I-connect mo nga ako dyan. Sige. Ako wala sa'yo. Nagsusolidarity economy Sige. na ako. Akala ko nagbibigan ka na. Hindi, malapit na. Uy, pero ang sarap ng gulay. Kaya din ang weird para sa akin yung mga taong hindi mahilig sa gulay. No to meat. No to meat. Yes to vegan. Yeah, dami na natin slogan ngayon. Hati ako. Hati ako sa issue. Pero, nakaka-depress na usapan natin. Oo, Sabi ko na, totoo. Hindi ako galit, hindi ako depressed, galit. Kaya nagagalit to, na-depress na
sa lipunan natin to, yung mga gumagawa ng pagkain, walang makain, mga gumagawa ng damit, walang maisuot, di ba? Yung mga gumagawa ng bahay, walang bahay, putangin ng yan. Yan ang Napaka kapitalismo. yung mga contradictions ng society na ito. Pero para medyo patapos na, nakakaisang oras na tayo. Paano ba sa palagay mo pa? Sabi nga natin kanina, hindi naman sa individual yan yung yung mas malaking responsibilidad dun sa climate justice. Pero syempre, hindi naman natin inaalis sa individual yung yung agency niya, Yes. yung responsibility. Ano ba tingin mo? Kasi pag yung pinag-usapan na nakaka-depress. Ano tingin mo pwede natin gawin? Kunwari, yung mga nanonood sa atin, yung dalawang nanonood sa atin ngayon, baka nag-iisip sila, okay, tama kayo, nakaka-depress, sige, yung out yan, walang pwede. Anong pwede natin gawin? Yung pinaka nakakatuwa sa akin, every time na iniisip ko to, is yung idea na, yung exactly sa namin yan, na magbabago kasi yung mundo and ikaw na yung may choice kung ano yung gusto mong makita. And yung, I guess, nasa moment na buhay tayo ngayon And we always have a choice kung paano tayo mag-engage. So yung sa tingin ko, is lumapit ka dun sa mga communities na malapit sa'yo. Kung ano yung bagay na malapit sa puso mo, para hindi din siya mahirap sa loob mo na gawin. Like, tipong, mahilig ka sa pinakbit. Saan mo ba binibili yung kalabasa mo? Or, di ba? Or, anong mga ways na pwede mong i-enrich pa yung day-to-day mo na buhay para may magawa kang pagbabago dun sa value chain na yan. Kasi iba-iba yun per tao Depende sa tao, di ba? Kung gusto mo pa ng more, edi chat mo na lang ako. Yeah. Chat mo na lang yung page. Pero yung mga tipong kung gusto mo lang na kasabay ng pag-aaral mo, meron kang kaunting ginagawa na hindi feeling mo fake. Lumapit ka sa mga tao na, and mga communities na malapit sa'yo, and tingnan mo kung saan kayo pwede maging mas okay. Kumbaga, makipag-connect tayo sa mga tao na nasa paligid natin. Ako tingin ko, it's very powerful. Kasi tingin ko, ang kapitalismo, susubukan tayo paghiwa-hiwalayin. Susubukan tayo. Ayaw ng sistema na nag-uusap-usap yung mga taong ino-oppress. At tingin ko, very powerful na kapag nag-connect ka sa mga producers, kapitbahay mo, yung mga nasa paligid mo lang na Kahit hobby groups, hobby diba? groups, diba? Yung mga vendors, jeepney drivers, mai-connect mo yung sarili mo doon sa mas malaking komunidad. Yeah. Feeling ko, doon ka magsisimula na makapag-find ng solutions kahit sa malalaking problema like climate justice. Kasi aminado tayo na individually, wala tayong magawa. Mahirap, konti ang magagawa natin. Pero collectively, pag tayo lahat apektado ng climate crisis na yan, nagsama-sama, there we can start to build and ideate kung ano ba yung lipunan na gusto natin. Nang wala yung mga putang ng bilyonaryo, wala si Elon Musk, wala si Trump, wala yung mga korporasyon na yan. Tama! Ayan. Ikaw, anong tingin mo Sorry, sa... mukha kang presiding judge. Ganun ba? Yun yung iniisip ko, pinasigit na Pero agree ako, parang katulad nga ng sinasabi ko sa mga estudyante ko, hindi sapat na makita natin na ito yung explanation sa mga problema natin. Hindi dapat tayo nababaliw at nade-depress lang dun. Kasi para sa akin, yung sociology, yung sociological imagination, ang point na ikilalanin natin, ano yung agency natin? Ano yung limitations natin, pero sa limitations na yun, ano yung mga points of intervention na actually very prime for us to move in. Pero marami tayong pwedeng gawin, kahit individually yung small things ay important, kahit as small as connecting with the people around us na sabi ni Jen, diba? So mahalaga na makita natin na, oo, may kapangyarihan tayo as individuals, pero mas malaki yung kapangyarihan natin kung magkakasama tayong kikilos. So, para sa akin, laging babalik na let us form good relationships with the people around us. Not with people na gusto natin kasi social climber at mga cloud chaser tayo, di ba? Pero kasi yung isang nga na lagi kong sinasabi na favorite ko din quote, people with shitty relations can only have shitty politics. So gusto natin ng mas mabuti at mas ethical na mundo at na politika na tayo mismo ang kumikilos na align sa mga kagustuhan natin sa kinabukasan. Kailangan tayo sa ngayon pa lang, yung relationships natin sa mga tao ay parang tinatanim natin at pinapalago siya into something that's actually ethical. Dare I say actually, yung dagdag ko dyan is, yung mundo kasi magiging mas mahirap siya to survive in. And science lang yun. Like, within 80 to 100 years yung peak na nung mga sinasabi ng science na may-reach natin beyond 1.5 degrees or 2 degrees na, yun kasi yung temperature na kung saan livable yung current state of affairs Pero over the course of our decades, it will get progressively worse. And
And hindi dapat yun parang cause of despair necessarily, although yes, pwede tayong malungkot tungkol doon. Pero the fact is, buhay pa yung mga kaibigan natin, buhay pa yung mga kamag-anak natin, buhay pa yung kapitbahay natin. Tayo-tayo lang yung magtutulungan pag dumating yun in the next 10, 20, 30 years, yung mga bagay na hindi maiiwasan. Sa isa't isa lang din tayo makaka-rely. So dito, ngayon pa lang, pag-usap na tayo, anong gagawin natin pag naubusan tayo ng pagkain, pag naubusan tayo ng tubig, pag naubusan tayo ng kuryente, paano tayo magtutulungan? Yun yung No to electricity. Don't stay preppers. Ay, May mga bunkers. Mark, ikaw, anong tingin mo? Yung, anong magagawa? It's, everything is depressing. What do you think we should do? Smile lang. Hindi. Cute ang puta. Bato. And then, kasi nabanggit naman nila yung sa collective action tsaka pag-build ng parang relationships sa people around you, ganyan. Pero yung sa kasi, yung sinulat ko yung sa thesis ko about related sa nabanggit nila is yung pag-create natin ng mga green spaces na ganyan is up to us rin talaga. Yung sa nga yun, parang concept ng Right to the City ni David Harvey na yung spaces na yun, ang nagmamanage dapat yan, gumagawa dapat yan, ay based dapat sa mga necessities ng mga tao at sa existing risk na natin sa lipunan natin na pataas. Kung madalas yung baha, ano dapat gawin sa architecture natin? Kung kulang tayo sa pagkain, ano dapat ginagawa sa mga sakahan natin? At dapat na nagmamanage yung mga taong mas related sa mga spaces na yun kasi mas matagal silang nakatira doon, mas alam nila kung paano umiikot ang dyan, interaction dyan, yung lupa dyan, kung paano umiinit yan, alam nila yun. At sila dapat pinaghahawak dyan. And we can only attain that through collective and political action. Kasi kung marami naman talaga tayong may gustong, for example, baguhin yan, bago yan. Kung gusto natin isaray yung maginhawa, sabay-sabay natin isaray yung maginhawa. Parang gano'n. Kaya and it's all starts with sa nabanggit nga nila Luis, yung bonding with people na around us. And kasama na din yan yung syempre yung education dyan. And sa discussion nga nila, napansin ko parating sa educational curriculum natin, wala masyadong discussions about environment. Labor laws nga, wala. Even Magiging manggagawa lahat yung mga estudyante Pero tapos hindi tinuturo. hindi alam Even yung nung nagturo ko sa CMU, yung curriculum na binigay nila sa akin, walang topic ng environment. Ako yung naglagay ng topic ng environment. Wait, pwede pala yun. academic freedom. Parang Oo. gusto ko maging... Same thing sa amin na nilalagyan ko ng discussions on ageism and ableism yung mga klase. Mga criminology student ko na sunod, oo nga. Ano yung mga magiging criminal kasi? Criminal. Tapos magpo-post ng mga manipulative shit. Pero dahil sa topic na yun, na-release nila yung yung... Kasi doon sa may Malabon, malakas yung baha doon sa may bandang ilog nila. Tapos doon na nakita, ay, yung mga barangay nila walang ginagawa. Sabi mo 10 years from now, wala nang Malabon. Dapat ginanon mo sila. Kaya ayun. Mag-shift lang. Malubog na, malubog. Oo, lahat yun, mag-shift mo. Hindi na ako Kaya to end, binulog. to end my point, build good relationships with people around you, educate, then collective collective action ng natin. Pinaka-powerful tool when it comes to changing our spaces to be better and to accommodate and to be more inclusive to other people. Elijah, Copy-paste. last word. Copy-paste ko na lang lahat yun. Sinabi na. Hindi, I don't despair. Kasi I'm You're really, really angry. Tingin ko maraming galit na tao. At valid yung galit eh. Righteous yung pagkagalit na yan. Yung mga galit, pwede natin pagsama-samahin, di ba? Kasi love and hope, okay, maganda yan. Tingin ko yung anger, pagsamasamahin din natin yung mga galit na tao. Inside out nga. Hindi. Tapos Kasi kailangan yun eh. Ang, di ba, pinapacify, alam mo, mga korporasyon, yung sistema, gobyerno, pinapacify yung galit ng tao. Tingin ko po pwede rin nating paliyabin pa yun, yung galit na yun. Pero kailangan i-direct. Maharness. Hindi sapat na galit lang. Hindi sapat na... Baka magwala lang yung sa kapitbahay. Magwala lang, di ba? Paano magkoconnect sa kapitbahay pag nagwala yun? May galit pa yung kapitbahay, di ba? Kailangan ma-harness yung galit at maituro doon sa problema talaga, which is the system. Yung sistema ang pinaka-problema natin. Tapos, anong pwede nating magawa? Ang dami example. Pero ngayon, halimbawa, lahat ng tao hype dahil 2025 elections, papalapit na. Pwede natin gawing electoral issue to. Issue ng kalikasan, issue ng pagkain, issue ng yung magkakasanga na mga topic at mga issue mula doon sa klima na idugtong natin sa politika, sa ekonomiya, sa pagkain, sa relasyon, sa gender, magkakadugtong. Intersectionality. So pwede natin siyang gawin na electoral issue din siya. Hanapin natin sino ang mga kandidato na nagbibitbit ng green agenda. Merong Si Bongo daw. yun.
Familiar din. Fuck you, fuck you. Billiard. Familiar. Hanapin natin itong mga kandidato na to. Kung wala pa kayong kandidato, number 85 ka magagawa po. Tandaan mo na isulong ang Green Agenda. But anyway, mga boss, sana paingayin natin to this coming elections and even beyond the elections. We can, if we want to build a better world, hindi yun sa hinaharap, tang-ina ngayon, pwede na natin gawin yun. Build the future you want in the now. Yes, in the now. And that's it, mga boss. Okay, so yeah, that's it. Yun ang ating episode. So samahan niyo ulit kami next week, sana. At sana nandito ulit si Ayan at si Pat. Sana maging mainstay na kayo. Yes, si yes, Ayan, yes, pakalawa na dito yes, niyan. yes, Hindi niya napapansin, magiging mainstay na yan. Oo. Magiging regular na yan. Gulang. Hindi niya napapansin. Narating na namin yun. Modus ko yun, modus. Pinomodus ko yun si Ayan tsaka si Pat. Next week ulit, kita-kita ulit tayo dito para sa susunod na episode na naman ng Politikang Ino Mo!